Okay, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos dahil tayo ay binigyan niya ng kapahingahan, panibagong buhay sa umagang ito. Amen? So sa umaga pong ito, ang ating pong pag-uusapan ay ang kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia. Why do we need to read the Bible? Bakit po ba mahalaga na tayo ay magbasa ng salita ng Diyos? Sabi nga po, kung nung araw ay marami tayong kadahilanan, ayaw nating magbasa ng Bible, pero salamat sa Diyos dahil mula nung tayo makakilala sa Panginoon ay naging buhay na natin na tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos. Ang sabi nga po, ang Biblia ay hindi lamang po ito aklat ng kasaysayan. Ito ang buhay na salita ng Diyos. Kung titingnan po natin, maraming tao ngayon ang abala sa iba't ibang klaseng trabaho, minsan naman mga gadgets, mga problema sa buhay. Pero tandaan po natin mga kapatid, ang tunay na lakas, karunungan, at gabay ay matatagpuan po natin sa araw-araw ng pagbabasa natin ng Biblia. Amen? Ito po ang magbibigay sa atin ng tunay na kalakasan. Kapag hindi po tayo nagbabasa ng Biblia, para po tayong naglalakad sa dilim na walang ilaw. Amen? So, meron lamang po akong 4 na bagay na nais na ituro sa ating lahat. Unang-una po, ang Biblia po, mahalaga po na nagbabasa tayo ng Biblia dahil ang Biblia po ay ang ating spiritual food. Kung iisipin natin, oo, meron tayong physical food na kung saan nagbibigay lakas sa ating physical na katawan. Pero tandaan po natin, mas mahalaga ang spiritual food. Dahil kung walang pagkain, di po ba, kung walang pagkain, nanghihina po ang ating katawan. Ganon din po ang spiritual food na mahalaga sa ating buhay na kailangan po araw-araw nagbabasa tayo ng Biblia dahil ito po ang magiging gabay natin sa buhay natin, sa buong maghapon. Ito po ang magbibigay inspirasyon sa ating lahat. Kaya nga po ang sabi sa Mateo 4:4, ang sabi po dito, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So mga kapatid ko, maging kasanayan po natin na tayo ay magbasa ng Biblia sa araw-araw. Meron tayong, ang mahalaga po sa atin, magkaroon tayo ng oras na bigyan natin ng panahon o oras ang pagbabasa ng Bible. Pangalawa po, dahil mahalaga po ang pagbabasa ng Biblia dahil ang Biblia po ang siyang nagtutuwid sa ating mga landas. Sabi nga po, tinuturuan tayo nito kung ano ang tama at iniiwas po tayo nito sa mga maling gawa. Amen po ba? Natunay nga po ang salita ng Diyos, siya po ang magbibigay guide sa atin kung paano ang isang Kristiyano ay dapat mamuhay. Tinuturuan din po tayo sa ating pagkilos, pagsasalita, paggawa, ano po, lahat ng bagay na natututunan po natin sa Bible, ito po ang magiging gabay natin sa ating pang-araw-araw na buhay kung paano tayo mamumuhay ng ayos at aya-aya sa harapan ng Panginoon. Kaya nga po ang sabi sa aklat ng awit 119, ano po? Awit 119 verse 105. Ano po ang sinasabi dito? Sabi po dito, Thy word is a lamp unto my feet and a light up unto my path. Ano po? Kaya ito po, sabi nga po dito sa Tagalog po, sa wikang Tagalog, ang awit 119, sa lahat ng masasama, awit 119 verse 105. Ang sabi po dito,
Sa lahat ng masasama, basura ang iyong tingin. Kaya naman ang turo mo ang siya kong iibigin. Amen? Ang salita po ng Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng karunungan upang tahakin natin yung tamang landas ng buhay natin. Amen po ba? Sabi nga, tuturuan na tayo nito, magagabayan tayo nito doon sa mga gawa natin, at sabi nga magbibigay sa atin ng tamang landas at matututunan natin yung maling landas na hindi na dapat iwasan ng isang mananampalataya. Pangatlo po, dahil ang Biblia ang nagpapalakas sa ating pananampalataya. Amen? Tunay nga po na ang salita ng Diyos ay ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya nga po, kung nasa panahon tayo ng panghihina, kung sa panahon po tayo na nalulungkot tayo o nalilito tayo, ang salita ng Diyos po ang siyang magbibigay ng ilaw at linaw sa bawat isa sa atin. Kaya nga po mga kapatid, kung iisipin natin kapag meron tayong mga pinagdadaanan na bagay na nanghihina tayo, nanlalamig tayo, para bang ayaw na nating gumawa sa Panginoon, gusto na nating sumuko. Pero kapag tayo po ay nagbabasa o nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa araw-araw, tandaan po natin sa bawat nararanasan natin sa buhay natin, sa pang-araw-araw na buhay, di po ba naaalala natin yung salita ng Diyos? Bigla na lang magpa-flash sa mind natin na ito ang sabi ng Panginoon na never give up, no? Ako ang iyong kalakasan. Di po ba? Sabi nga po wag tayo basta susuko dahil sa mga problema na yan. Sabi nga po, dyan tayo pinalalakas ng Panginoon. Kaya sabi nga po, hindi lang tayo basta nagbabasa ng salita ng Diyos, kundi ito po ay sabi nga po na matatanda yung salitang ninanamnam. Dapat ninanamnam natin ang salita ng Panginoon. O kaya naman, sa oras na tayo ay may mga pinagdadaanan sa buhay, kapag naalala natin yung salita ng Diyos, di po ba, naroon po na bigla nararamdaman natin na lumalakas ako, lalong-lalo na doon sa mga pangako ng Diyos na natutunan natin, na unang-una sabi nga, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Yun po ay mapangahawakan natin, mga kapatid ko. At sabi nga po sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, sabi nga po nagbubunga po ito ng pananampalataya. Kaya nga po ang sabi sa Romans 10:17. Ano po mga kapatid ko? Ano po ang sinasabi sa aklat ng Roma? Amen? So ang sabi po sa Romans 10:17, ganito po ang sinasabi. Ang sabi po dito, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So then by faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Diyos, ito po ang siyang nagbibigay linaw sa bawat isa sa atin upang tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. At ang panghuli po, dahil ang Biblia po ang siyang nagpapaalala sa atin ng mga pangako ng Diyos. Amen? Kung mabasahin natin ang Biblia from cover to cover, napakarami pong pangako ng Diyos sa atin. At ang pangako po ng Diyos na yan ay ang nagbibigay lakas sa atin na kahit may mga hamon, may mga pinagdaraanan tayo sa buhay, ang salita ng Diyos ang siyang magbibigay ng kaliwanagan sa atin, at doon papasok, sabi nga po, papasok
sa puso natin yung mga nasalita ng Diyos na ating mga natutunan na nagbibigay lakas, walang iba kundi ang mga pangako ng Panginoon sa atin. Sabi nga sa gitna ng pagsubok, pinapaalala nito sa atin na kailanman hindi tayo iiwan ni pababayaan ng Diyos. At damang-dama naman po natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Sa oras ng kahirapan, nariyan ng Diyos, tinutulungan niya tayo. Sa oras ng kagutuman, nariyan ng Diyos, pinoprovide niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya nga po, di po ba, napakasarap panghawakan ang pangako ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga po sabi dito, sa Joshua 1:8, sabi po dito, "For then thou shalt make thy way prosperous, and thou shall have good success." Amen? So, purihin po ang Panginoon. Hallelujah. At tunay nga po mga kapatid ko, hindi tayo dapat basta sumusuko. Amen po ba? Magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon, katulad ka po ng sinasabi sa Joshua 1:8. Ang sabi po dito, huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Purihin po ang Diyos. Sabi nga po, tandaan po natin, ang pagbabasa ng Biblia ay hindi lamang po ito gawain. Amen? Ito ay relasyon. Kapag binabasa po natin ang salita ng Diyos, nakikipag-usap siya sa atin. Ito po rin ang nagbibigay sa atin, mga kapatid ko, ng karunungan sa bawat desisyon, sa bawat plano na ginagawa po natin. Ito ang nagko-comfort sa atin sa panahon na tayo ay may mga pinagdadaanan, pagsubok at mga problema sa buhay. At ito rin po ang nagbibigay ng strength sa atin sa panahon na nakakaramdam tayo ng panghihina, nanlalamig tayo, nanghihina tayo. Amen? At higit sa lahat, ito po ang nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin sa panahon po na tayo ay nagugulumihanan, naguguluhan, at nalilito sa ating buhay. So tatandaan po natin, ang pagbabasa ng Biblia, nagbibigay po sa atin ng wisdom. Amen? Nagbibigay sa atin ng comfort, nagbibigay sa atin ng strength, at nagbibigay po sa atin ng direction. Kaya nga po, kung hindi po tayo nagbabasa ng Biblia, para po tayong sundalo na walang sandata o manlalakbay na walang mapa. Ibig sabihin, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Hindi natin alam kung tama ba ito, dito ba ang tama o dito ba sa kabila ang tama na dapat nating gagawin. Hindi dapat po ang pagbabasa po ng Biblia ay hindi dapat po maging option. Kundi sabi nga ang pagbabasa po ng Bible, ito po ay gawin nating lifestyle natin. Amen po ba? Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Praise God. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ang ngalan mo. Aming Ama sa Langit, isang magandang umaga po ang alay namin sa iyo. Salamat, Panginoon, sa buong magdamag na iningatan mo kami sa kapahingahan, sa panibagong kalakasan, O Diyos, na ipinagkaloob mo po sa amin. Muli, O Diyos, sa umaga pong ito, patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Ibinababa namin ang aming mga sarili sa iyo, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, linisin mo kami sa oras na ito ng iyong banal na dugo, Panginoon, upang maging karapat-dapat kami, upang maging malaya kami, O Diyos, sa aming pagdulog sa iyo at sa paghahain namin, O Diyos, ng aming mga karaingan. Tunay nga, Panginoon, hinihiling po namin sa iyo, paging dapatin mo sa umagang ito ang aming paglapit sa iyo. Tunay nga, O Diyos, sa umaga rin pong ito, Panginoon,
Nagpapasalamat kami, O Diyos, dahil pinalaya mo kami, Panginoon. Pinatawad mo na kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga karumihan. Muli, O Diyos, sa umaga pong ito, patuloy po naming idinudulog sa iyo ang aming bansang Pilipinas. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil naroon, O Diyos, ang patuloy na katugunan mo, O Diyos, sa aming mga panalangin. Lord, pakaingatan mo ang aming bansang Pilipinas. Tunay nga po, Panginoon, lalo na sa panahon na ito, O Diyos, na marami, O Diyos, ang may mga karamdaman. Pero Lord, higit kanino man, O Diyos, sa iyo lamang kami nagtitiwala, nananampalataya, O Diyos, na ikaw ang magbibigay sa amin ng ganap na kagalingan. Sa mga kumakalat na naman po na mga sakit, karamdaman, Panginoon, yung Nipah virus, O Lord God, na napapabalita, O Diyos, sa India, Panginoon. Lord, we pray, O God, na tunay nga po, Panginoon, na hindi mo po pahihintulutan, O Lord God, na makapasok ito dito, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas. At ang dalangin ko po, O Diyos, na sa mga leader ng aming bansa, bigyang karunungan mo po ang bawat isa, Panginoon. Bigyan mo ang bawat isa, O Diyos, ng banal na pagkatapot sa iyo upang mapangunahan nila, O Diyos, ang pamamalakad, O Diyos, dito sa aming bansang Pilipinas. Magmula po sa aming presidente, vice-presidente, Panginoon, sa mga senators, O Lord God, congressman, O God, mga mayors, O Lord God, hanggang sa pinakamababang level, O God, ng antas ng mga naglilingkod sa iyo, Panginoong Jesus. Tunay nga po, O Diyos, ikaw ang patuloy na manguna sa kanila, Panginoon, lalong-lalo na, O Diyos, sa aming presidente. Panginoon, tunay nga, O Diyos, na Lord, naniniwala pa rin kami, Panginoon, and we pray, O God, na marami kang anak, O Lord God, na gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng mga nanunungkulan na ito, Panginoon, upang sila man, O Diyos, ang mga wala pa sa iyo, Panginoon, ay magkaroon ng pagkakilala sa iyo, Panginoon. Magkaroon sila ng direksyon, magkaroon sila ng gabay, Panginoon, kapag ka ikaw, O Diyos, ay nakilala nila, Panginoon. Naniniwala pa rin kami, Panginoon, nakikilos ka, O Diyos, sa aming bansang Pilipinas, lalong-lalo na sa mga leaders namin, O Lord God. At tunay nga po, Panginoon, naniniwala pa rin kami, O Diyos, na mahal mo ang aming bansang Pilipinas, O Lord God. At naniniwala kami, O Lord God, dahil tunay nga, O Diyos, sa bawat panalangin ng iyong mga anak, O Diyos, dito sa bansang Pilipinas, kailanman, O Diyos, hindi mo kami binigo, Panginoon. Naniniwala pa rin ako, O Lord God, na patuloy nagkikilos ka, gagawa ka, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas. At tunay nga po, Panginoon, sa mga leaders na ito, Lord, naniniwala pa rin kami, Panginoon, na pagdating your perfect time, O Lord God, sila man, O Diyos, ay makakakilala sa iyo, Panginoon, tatanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Lord, tunay nga po, Panginoon, maging ang mga churches, O Lord God, dito sa aming bansang Pilipinas, Lord, patuloy na pangunahan mo ang bawat lingkod mo na inilagay mo, Panginoon, sa bawat iglesia mo, Panginoon. Na tunay nga po, O Lord God, na bigyan mo kami ng puso, O Diyos, na laging tapat sa iyo, Panginoon, bilang mga lingkod mo, bilang tinawag mo, mga anak mo, O Diyos, na kakilala sa iyo, Panginoon, maging pagpapala kami sa iba, Panginoon. At ganun din po, O Diyos, sa aming national organization, from our bishop hanggang sa mga congregation, O God, sa mga members ng mga churches ng aming iglesia, Panginoon. Lord, we pray, O God, na patuloy na karunungan, patuloy, O God, na pagsama mo, O Diyos, ang hinihiling namin sa iyo, Panginoon. Pangunahan mo po, O Diyos, hallelujah, ang national organization, Panginoon, mula sa aming bishop hanggang, O Diyos, sa mga members, O Lord God. Salamat, Panginoon, dahil naroon, O Diyos, ang pagkakaisa, Panginoon, ang pagtutulungan, O Lord God, para sa ikagaganda ng iyong gawain. Ang dalangin ko, Panginoon, patuloy, O God, na pangunahan mo ang bawat lingkod mo na inilagay sa bawat iglesia, Panginoon. Patuloy na sangkapan mo kami ng karunungan, kaalaman at kaunawaan. At
higit sa lahat, O Diyos, give us that boldness, O Lord God, upang ipahayag ang katotohanan, Panginoon, kung ano ang tama, kung ano ang mali, Panginoon. Makasunod kami sa kalooban mo, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, ang pangalan mo lamang, O Diyos, ang siyang matanyag sa buhay ng bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang bawat iglesia ng national organization, Panginoon, sa iba't ibang lugar, Panginoon. We pray, O Lord God, ang patuloy na pagsama mo, O Lord God, ang patuloy, O Lord God, na ah, pagbibigay mo sa amin, O Lord God, ng proteksyon, Panginoon, sa bawat isa, O Lord God, sa mga lingkod mo, Panginoon, na merong mga problema, mga pagsubok sa buhay. Lord, we believe, O Lord God, that our strength comes from you only. Ikaw ang aming kalakasan, O Lord God. At patuloy, O God, palalakasin mo ang iyong mga lingkod. Patatatagin mo kami, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, sasamahan mo kami. Patuloy namin, O Diyos, pinangahawakan ang pangako mo sa amin lahat, Panginoon, na you will never leave us nor forsake us. Salamat, Panginoon, hindi lamang sa mga pagpapala mo, maging sa mga nararanasan namin sa buhay, Panginoon. We thank you, Lord, dahil alam namin, O Diyos, para sa ikabubuti namin ito, para sa ikaayos namin ito, Panginoon. And we pray, O Lord God, patuloy na bigyan mo kami ng puso na laging nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Puso na handang sumunod sa iyo, Panginoon. At puso, O Lord God, na tapat sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po. Tunay nga, Panginoon, napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Sa bawat pamilya, O Lord God, dinudulog ko po sa iyo, Panginoon, ang patuloy, O Lord God, na pagsama mo, patuloy, O Lord God, na katagumpayan ang bibigay mo po sa bawat pamilya at naniniwala kami, O Diyos, na kung meron pa man pong pamilya na hindi pa kami nakakasama, Lord, naniniwala po kami at nananampalataya, Lord God, na bago ka dumating, Panginoon, ang pamilya namin, O Diyos, sama-sama kaming maglilingkod sa iyo, Panginoon. Me and my house, O God, we will serve you, Lord Jesus. At tunay nga po, Panginoon, sa bawat pamilya, Lord, ipoprovide mo po ang lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Maliit man o malaki, Panginoon, ikaw po ang kakatagpo sa lahat ng pangangailangan namin. You are our great provider, our Jehovah Jireh, O Lord God. At ganun din po, Panginoon, dinudulog namin sa iyo ang mga gawain, O Diyos, ngayong buwan na to ng Pebrero, Panginoon. Patuloy, O Lord God, na pagpalain mo ito, O Diyos. Kami ang nagplano, Panginoon, pero sa iyo pa rin ang katuparan ng lahat ng ito. Lord, we pray, O God, sa nalalapit na men and women's, O Lord God, fellowship, Lord, this coming February 15. Lord, we pray for the victory, O Lord God. Sama-sama kaming mga kananayan, mga katatayan, O Lord God. Magpe-fellowship kami, Panginoon, at sa pamamagitan ng programa na aming ginawa, Panginoon, alam namin, O Diyos, naroon ang pagsama mo. Naroon, O Lord God, na ang ibibigay mo sa amin, O Lord God, na fellowship, na kung saan, O Diyos, naroon ang pagkakaisa, ang pagmamahalan, O Lord God, at ang pagtutulungan para sa ikalalago at ikagaganda ng iyong gawain. Lord, salamat po, napakabuti mo, O Diyos, sa amin. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon, ang aming ibinabalik sa iyo, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo na ginawa sa buhay namin, sa lahat ng mga pagtuturo mo sa amin, Lord. Tunay lamang, O Diyos, na kami ay mga anak mo. Lord, salamat din, O Diyos, maging sa mga pagpapalo, sa mga disiplina mo, Lord, dahil alam namin, O Lord God, para sa ikatutuwid namin ito, Panginoon. Dahil alam namin, O Diyos, sa muli mong pagbabalik, Panginoon, narito kaming lahat, O Lord God. Sama-sama kami, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Na makakasama ka namin doon sa bayang banal
na ipinangako mo po sa amin. Panginoon, dinadalangin ko po na sa buong maghapon na ito, O Diyos, naroon ang pagsama mo sa amin. Naroon, O Diyos, ang paggabay mo sa amin, ang protection mo sa amin, sa mga kapatid namin na magsisipasok sa trabaho, sa mga anak namin na papasok sa eskwelahan, O Lord God. Tunay nga po, O Diyos, bibigyan mo sila ng traveling mercy, Lord. Ihahatid mo sila ng ligtas at payapa sa kanilang pupuntahan, sa kanilang papasukan, ganon din sa pag-uwi nila sa aming pansamantalang tahanan. Lord, salamat po ng marami sa iyo, O Diyos. Nawa, Panginoon, hayaan mo po ang mga salita mong ito, Lord God. Tunay nga po na maisa puso namin, O Lord God, na tunay nga po ang pagbabasa ng Biblia, O Lord God, ay napakahalaga sa aming buhay. Dahil ito ang magbibigay sa amin ng direksyon, ito ang magbibigay sa amin ng strength, ito ang magbibigay sa amin ng comfort, O Lord God. At ito rin po ang magbibigay sa amin ng kapanatagan sa buhay namin ito. Salamat po, O Diyos. Mapangahawakan nga po tunay ang iyong mga salita, Panginoon. Narito ang iyong mga lingkod, O Lord God. Patuloy naming itataas, patuloy naming ibibigay sa iyo ang pinakamataas na parangal dahil deserve mo po, Panginoon, yon. You are worthy to be praised, to be honored, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Blessed is your name, O God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. To God be all the glory, honor, power, praises, and adoration. In Christ Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. Magandang umaga po sa atin. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.